siguro kung si Andy nagsalita ng gano'n, wala tayong maririnig sa crowd. Kasi pwede magkagulo doon sa event kasi nagwawala na yung mga tao. Nagre-react ang crowd, which is factor yun sa isang judge. Fliptron, aminadong mas tanggap ng crowd ang veto ni Enigma kaysa kay Phoebus. Ilan sa mga hurado, ipinaliwanag ang naging desisyon nila sa Mot vs J-Block at Target babattle na ulit. Hanggang ngayon ay laman pa rin ang usap-usapan sa internet ang makasaysayang battle ni J-Block at Mot na naging controversial dahil sa reversal ni Phoebus. Hindi pa rin tapos ang mga fans ng battle rap sa pakikipag-argumento kung sino ba talaga ang karapat-dapat na manalo sa battle na yun. Nagmarka ang laban na ito ni J-Block at Mot dahil sa hirap na inabot ng mga hurado sa paghatol dito na pawang mga isabuhay champion pa. At dahil sa pagbawi ni Phoebus sa naunang announcement, nagdesisyon ang mga judge na hindi na i-record pa ang kanilang mga opinion sa pagpili ng nanalo. Isa ang flip-top MC na si Balakid sa 5 hurado ng unang round ng Matira Mayaman Tournament kasama ang naturang laban. Ayon kay Balakid, sa sobrang dikdika ng battle ni J-Block at Mot ay pantay na ang dalawa sa personal criteria niya. Nagkatalo na lang daw sa maliliit na detalye pati na sa preferences ng hurado at sa huli ay si Mot ang napili nito. Para kay Balakid, ang isa ay lamang sa material nito at ang isa naman ay angat dahil sa showmanship o intense ng performance nito. Kasi yung laban nito, kung pwede mag-vote and draw, yun yung vote ko. Pero dahil hindi pwede, kailangan pumili ng isa. So tayo para siya, para sa akin. Paano makapili? Sa game o preference na lang. Kasi kung baga sa lahat na pwede ako, kapay na sila eh. Mas lumang yung isa contender. Kasi pasok siya sa personal preference sa battle rap. Yung isang contender ay mas lamang sa material, in my opinion. Yung isang contender ay mas lamang sa performance, showmanship, stage presence. Kaya pareho silang sobrang husay. Sa isang live naman ni Target na isa rin sa hurado noong gabing yun, inisa-isa niya ang mga naging factor niya sa pagpili kay Mot sa laban na yun. Ayon kay Target, malakas naman daw ang mga banat ni J-Block noong first round, ngunit nakuha yun ni Mot dahil sa rebuttals nito sa buong round ni J-Block. Sa second round ay nanaig si J-Block kay Mot sa dami ng punches na binitawan nito. At pagdating ng pangatlong round, dito na nagkatalo ang dalawa. Kuhang-kuha raw ni J-Block at na-manipulate ang maigi ang crowd sa third round nito na halos magwala na nga kada linya. Ngunit umikot lang daw yun sa iisang anggulo. Ito raw marahil ang naging dahilan kaya natulugan ng audience ang ilan sa mga solid na linya ni Mot. Pero para kay Target, mas nanaig daw ang dami ng lumanding na lines ni Mot kay J-Block kumpara dito. Kaya si Mot ang binoto niya. At dahil naging issue na rin na may nagtanong na judge sa katabi nito, ikinuwento rin ni Target na napaisip rin siya kung tama raw bang naging desisyon niya. Kaya tinanong niya ang katabing si Don Pao, si Mot din ang pinili. Dagdag pa niya ay natural lang naman ang tanungan sa mga judge, lalo na at hindi nila masyadong naintindihan ang mga bars ng MC. Binigyang diin naman ni Target na walang audience impact o reaction ng crowd sa personal criteria niya sa paghuhurado. Kaya kahit na nakuha ni J-Block ng buong buo ang crowd manipulation, ay mas nangibabaw ang mga linya ni Mot para sa kanya. Sinabi pa ni Target na kung sa reaction daw ng crowd niya ibabase ang boto niya, ay wala raw siyang kahit na isang battle na naipanalo dahil wala naman daw nagre-react sa kanya sa mga naging laban niya. Ngunit alam din naman niya na iba-ibang preferences ng bawat hurado, maging ng mga tao sa event. Tulad na lang ni Sak Maestra raw at Range, maging si Phoebus, na pawang napabilib kay J-Block. At dahil na rin sa reaction ng crowd, kaya naunawaan daw ni Target ang ginawa ni Phoebus na pagvito sa nauna nitong inanunsyong panalo ni Mot. Alam ng mga nasa mismong event ang sitwasyon na maaaring magkagulo doon kung hindi yun ibibigay kay J-Block. Nasaktan man daw siya sa reversal ni Phoebus, ay alam niyang for the sake of event, kaya niya ito ginawa. Para naman daw sa mga nagsasabing luto ang judging nila, ay pinangako ni Target na hanggat nasa linya siya ng mga hurado, ay walang lutuan o pagiging bias ang mangyayari sa magiging desisyon nila sa susunod pang round ng Matira Mayaman. Sa huli, inamin naman ni Target na bumilib siya sa ginawang pag-concede ni J-Block at ipinaubaya na lang kay Mot ang pag-advance sa susunod na round ng tournament. Isang anunsyo naman mula kay Phoebus sa post nito kamakailan lang ang nagsasabing babalik na ulit sa pag-battle si Target sa event ng PSP sa April na gaganapin sa Subic. Round 1, binigay ko yun kay Mot kasi pag-umpisa ni J-Block tungkol sa isa ko, nakuha yung simpatya na tao. Pagbanat ni Mot, may conditioning. Nasakul na ni Mot, buong round ni J-Block. Round 2, obviously kay J-Block yun. Sa round 3 ni J-Block, hubo ng lakas. Halos sumikot sa iisang anggulo. Sa sumbat kay Mot, napakaraking witty lines na pinanatan niya. Kaya lang, hindi na handa ang tao na pakinggan siya. Hindi ako babasek sa sigawan ng tao dahil lalakas na kayo kasi magkakaiba tayo. Ako'y writer, isa ako sa nagsusulat kagaya nila. Alam mo ba, wala akong audience impact. Kasi pati ang isang nagbabara sa barang hindi nagpapatawa. Sa komedyante, sobrang nagaling dahil hirap. Kaya yung ginawa ni Phoebus, kung nandun kayo, mauunawaan nyo pa. Kasi pwede magkagulo sa event kapag hindi bibigay yung J-Block kasi nagwawala na yung mga tao. Gusto ko yung ginawa niya. Although nasaktan ako bilang judge, pero gusto ko yun for the sake event. Pili ko nga lahat isisisingit sa amin yung mga bumoto. Sinalo yun ni Phoebus. Gusto ko
na linawin sa inyong lahat. Yung high stakes battle yan. Kung ako, judges, hindi ako magiging bias. Kahit anong mangyari dyan, mag-prepare judgment ako. Palagi yung gagawin. Kasi gusto ko, pag ako nandun, ganun rin gawin sa akin. Isa naman ang IMC na si Rapido sa bumoto kay J-Black dahil para sa kanya ay napakagaling ng ginawa nitong mind conditioning sa crowd. Isang patunay lang daw ito na effective ang mga bars nito sa audience dahil talagang napapareact ni J-Black ang mga ito at may tuturing na factor ni Rapido sa judging niya. Idagdag pa rito ang intense ng delivery at kung paanong hindi mawala ng kumpiyansa ang MC sa bara nito. Kapag ang isang MC nagre-react ang crowd, convincing yung mga tao sa speed ni J-Black. Kapag nagre-react ang mga tao, ibig sabihin, effective yung bara mo, which is factor yun sa isang judge. Malaking factor yung entertainment factor eh. The way paano mo isip yung bars, bakit gigigil ka pa rin, intense ka pa rin, hindi ka nawawala ng kumpiyansa sa bara mo. Nakita ko kay J-Black yun, sobrang energized na hanggang dulo. Samantala, sa isang live ni Lipcram, sinabi niyang nasaktan daw siya para kay Mot nang marinig ang pag-disagree ng mga tao sa pagkapanalo nito. Bilang crowd favorite si Mot sa Manila, ay tila hindi ito sanay sa naging reaksyon ng audience. Ipinagtanggol naman ni Lip si J-Black na isa raw sa pinaka-sport na MC na nakilala niya sa naramdaman nito dahil umasa na raw itong panalo na siya lalo't nakuha niyang crowd. Ang reversal naman na ginawa ni Phoebus ay dala lang daw marahil ng pagiging baguhan nito sa eksena at sa pressure ng mga tao ng mga oras na yun. Mas maigi na rin daw sanang sinunod na lang ang desisyon ng mga hurado dahil sila naman ang mas nakakaalam sa battle rap at sila lang din ang masisisi kung hindi nila inayos ang paghatol dito. Kaya rin daw walang masyadong may gusto na mag-judge sa mga dekalibreng matchup sa flip top ay dahil masakit raw ito sa ulo at sa mga pangyayaring gaya nito. At kung sakaling si Enigma naman ang nag-overturn ng judge's decision ay hindi raw ganito kalala ang magiging reaksyon ng mga tao. Sa huli, sinabi ni Lipcram na hindi raw deserve ni na Phoebus, Mot, J-Black at PSP ang kontrobersya dahil ang gusto lang naman ng mga ito ay makapagbigay ng magandang battle sa mga fans. Nakita na natin na pinupo si Mo bilang kaibigan ng battle. Magsakit sa akin, makikita ang kaibigan kong gano'n. Nakita ko si Mo na hindi na ma-handle yung gano'ng sitwasyon kasi pag dito sa Manila, road favorite si Mo. Alam kung saktan siya doon na gano'nin siya nung tapos sigawan na luto. Nakita natin attitude ni J-Black doon. Hindi natin masisi si J-Black kasi nakilala ko si J-Black, hindi naman siya gano'n. Naka-apekto pa doon yung tinuturo na siya ni Mo na kay J-Black yun. Kasi hindi yun yung resultang inaasahan. Sana inasa na lang talaga natin sa Urado yun. Yung pagbawi naman sa panalo, siguro na pressure din si Phoebus. Kasi kailan lang natin nakita ang umutang si Phoebus sa hip-hop, sa battle rap. Yung crowd kasi nagkagulo na. Magiging controversial talaga yung babawiin yung panalo kay Mo kasi na-announce na. Mas maganda siguro kung hinayaan na lang nila yung Urado magpaliwanag. Kung may mali man dun, kasalanan nila. Kaya sa flip top, wala kang fix na judges. Tinitignan ni Enigma yung matchup. Dun niya hinahati yung Urado. Dito sa pangil fix na nakuha na talaga na judge. Siguro kung si Enigma nagsalita nung ganoon, tas wala tayong maririnig sa crowd para sa akin lang. Kasi si Arik, hinulman na yun ng panahon na para siya sa battle rap. Yung magkaiba sila ni Pibs. Bagong liga pa lang kasi si Boss Pibs. Magkaiba sila ng status pagdating sa battle rap. Siyempre, nakakalungkot lang na sinapit nila pare-parehas yun. Sinapit ni Pibu, sinapit ng PSP, sinapit ni Mo, sinapit ni J-Black. Hindi nila deserve yun.